estudyanteng ito sa Nueva Vizcaya. Bukod sa backpack, lagi raw may dala-dalang briefcase? Ano kaya ang laman nito? Baon? Extra uniform? Gamit sa eskwela? Ang sagot? None of the above, kundi gamit sa barberya. Ang kwentong barbero, kwentong barberya ni Harry. Sama-sama nating alamin dito sa Good News. Bata pa lang daw si Harry, madalas na siyang tambay sa barberya ng kanyang magulang. Ito raw kasi ang bumubuhay sa kanilang pamilya noon pa man. Ang tatay ko po ay barbero. Mahigit 20 years na rin po yung barbershop po namin. Pero dahil kailangang mas kumayod, ang kanyang tatay ipinagpatuloy ang pagtatrabaho sa ibang bansa. More than 10 years na rin. Sa barko kasi siya. Kaya ang kanilang barberya, naiwan sa pangangalaga ng kanyang nanay at tito. Dahil ang ina na lang ang nag-aalaga sa kanila rito sa Pilipinas, si Harry, kahit sa mura niyang edad, minabuting tulungan ang pamilya. Saan pa nga ba siya sa sideline, kundi sa kanilang barberya? Nag-start po ako nagbantay sa shop ko nung grade 9 po ako. Tinuruan na lang po ako nung tito ko po. Hanggang si Harry, unti-unti nang minahal ang paggugupit. Ang legacy ng kanyang ama, ipinangakong ipagpapatuloy niya. Tuwing umuwi si papa ko po, gustong-gusto niyang nakikitang nagugupit ako kasi gusto niyang matutong maggupit talaga. Pag walang pasok, si Harry, Sabado-Linggo, gugupit siya sa shop. Dahil sa kanya raw passion sa paggugupit, ang sideline niyang ito, dinala niya hanggang sa kanyang eskwelahan. Kung ano po yung mga napag-aralan ko po sa paggugupit, parang gusto ko lang din po ilipat doon. May mga nakikilala naman po ako dahil sa paggugupit. Ayun, nagkakaroon ako ng madaming kaibigan. Ang madalas na customer, ang kanyang mga kaklase at teacher. Natutuwa sila kasi may kaklase silang nagugupit. Yung mga teachers ko po, siyempre, di na po nila kailangang pumunta po ng barbershop po sa labas. Hindi naman daw nagka-cutting class si Harry, kundi cutting session lang sa tuwing natatapos ang klase. Na-approve din naman ng kanyang mga teacher at ng eskwelahan. Ginagawa ni Harry yung paggugupit pag lunch break. Hindi ko na mabilang kung ilang beses dahil naka-undercut po ako. Kaya every time na kailangan ko si Harry, pag break time, tinatawag ko siya para gupitan ako. Malambot po yung kamay niya, magaan po. Ang ginawa niya pong gupit sa akin is faded po. Goods naman po, maganda naman po sa akin. One call away na nga lang daw, pupuntahan ka na ni Harry para gupitan. Sa presyong 100 pesos lang. Ang kinikita niyang pera rito, iniipon niya para sa kanyang pag-aaral at para makabili ng kailangang gamit sa paggugupit. Natutuwa nga ako kasi dahil sa paggugupit niya, hindi ko na siya kailangang bigyan ng baon. Habili na nga siya ng sarili niyang gamit dahil sa paggugupit. Pati pagtulong sa pang-araw-araw na gastusin ng kanyang pamilya, hindi niya rin nalilimutan. Dahil nga sa sipag ni Harry, may mga pagkakataon daw na ginagabi na siya ng uwi at nalilimutan ng kumain. Pero ang pagmamahal sa paggugupit, ilanlaban daw niya. Dahil na nga raw naging malaking tulong sa kanya ang paggugupit, nung nakaraang Teacher's Day, si Harry may regalo sa kanyang mga teacher. Yung Teacher's Day, nagbigay siya ng serbisyo. Marami siyang nagupitan na teacher na libre. Huwag kang magsasawang maggupit. Approve kina Mama't Sir! Sino gusto magpagupit dito? At for today's video, sasampulan tayo ni Harry ng kanyang haircut. At ang mapalad na gugupitan, ang kanyang kaklase na si Kervin. And then yung shape ng ulo niya, binagay ko talaga siya. Yung klase ng buhok naman niya is curly, kaya bagay na bagay din sa kanya yung gupit na uso ngayon ng taper fade. From this to pack.
fresh and clean look na gupit. Hindi naman po talaga mahirap maging working student, lalo't pag yun ang passion mo. Kahit iba man pong maging trabaho ko balang araw, hindi pa rin po mawawalang pagiging barbero ko po. Dahil sa iyong sipag, Hari, may regalo ang good news para sa iyo. Para ang kita sa paggugupit mas maipon at mailan mo para sa iyong pag-aaral, kami nang bahala sa ilang gamit mo sa eskwela. Wala. Dami naman nito. Ay wow, notebook. May wanol na ako, di na ako iingis sa kaklase ko. Simula ngayon, di na ako hiram ng mga lapis sa mga kaklase ko, tsaka ballpen. Ang sipag at dedikasyon ni Hari, hindi kwentong barbero. Hanggat may buhok na pwedeng gupitan, magpapatuloy para sa pangarap na magandang buhay.